Sa mga isla ng Catanduanes at Negros, hindi lang malawak na karagatan at magandang tanawin ang makikita. Dagsa rin dito ang mga bisitang lumipad pa mula sa malayong lugar. Breakfast is ready para sa ibon na ito. Agad niyang linantakan ang prutas. Samantala, ang dalawang ibon na ito mukhang may pinaghahandaan dahil nililinis nito ang kanilang sarili. Ang mga early bird naman nakapwesto agad sa paborito nilang tambayan. Ang galing ng design ng pugad na ito. Sa Catanduanes, nakilala ko ang birder na si Ferdinand. Bumili siya ng bundok at doon nanirahan. Sa malawak na lupain ni Ferdy, marami na raw ang kanyang mga na-meet na bisita. Isa rito ang Philippine Bulbul, na paboritong kainin ang matatamis na mulberries. Ito ay isang endemic species o hayop na native sa ating bansa. Ang kalabaw na ito kasamang kumain ang grupo ng mga cattle egret. Karaniwang lumalapit ang mga egret sa mas malalaking hayop gaya ng kalabaw para mas mabilis umano itong makahuli ng insekto. Sa Catanduanes, nakilala ko ang birder na si Ferdinand. Bumili siya ng bundok at doon nanirahan. Bakit niyo po naisipan mag-invest sa bundok? Dream ko lang talaga, yung retirement ko, makabalik sa dating buhay na. Nung wala pa kami dito, maraming hunters dyan, kahit mga bata. So para ma-deter sila or matigil, so sabi ko, bilhin na lang natin yung lugar kung saan andun sila nag-hunt para at least mapigilan natin sila. Kasi kung hindi tayo maghihigpit, tuloy-tuloy yan kasi part yun ng kultura noong unang panahon, yung mag-hunt. Pero iba na panahon ngayon, kailangan dahil kumukunti na sila, dapat natin silang alagaan. Ang mga ibon, hindi lang basta bisita. Karamihan sa mga ito, dito na piniling manirahan. May nakita na pugad dito si Jessie. Akala ko nung una it's a fruit dove pero it's a small type of bird that weaves its nest made of light materials. Ano? Ayun, nakasabit, parang weaver type of bird. Ngayong taon, naligaw rin sa lupain ni Ferdy ang isang pambihirang ibon. Ito ang Luzon Bleeding Heart. Parang that was, I think, 2 months, 3 months ago, si Mrs., nagluluto siya, sabi niya parang may tumutunog sa nursery Net, mo, tingnan mo, kasi parang may ibon na pagaspas ng pagaspas. So inutusan ko naman yung kasama namin, tiningnan. Tapos ang ginawa niya, nakita niya, doon sa ilalim, kasi bleeding heart, hindi naman siya talagang lumilipad eh. More on ground lang talaga siya. So kinuha niya, hindi ko alam na bleeding heart, dinala sa akin doon sa labas. Nagulat ako bleeding heart. Mayroon 5 species ng bleeding heart sa Pilipinas. Ito ang Mindoro Bleeding Heart, Luzon Bleeding Heart, ang critically endangered na Sulu Bleeding Heart, Mindanao Bleeding Heart at Negros Bleeding Heart. Ang kanilang bilang patuloy na kumakaunti dahil sa deforestation at pet trades. Kaya ang makakita ng pambihirang ibon ay isang biyaya para kay Ferdinand. Yun yung masaya ako. Tapos yun, pinakawalan ko siya dyan din sa wild para bumalik siya dun sa kung saan siya galing. Wow. Biro mo, bleeding heart nandito lang. Wow, what a dream, you know, what a dream place, you know. Sa Bayawan Nature Reserve sa Negros Oriental, may binabantayang populasyon ng endemic na ibon sa Negros at Panay. Ito ang critically endangered na Negros Bleeding Heart. Kaya ang grupo ni na Justin na Talarak Foundation, sinusubukan na muli itong maparami sa isla kung saan kakaunti na umano ang natitira nitong tahanan, ang kagubatan.
The camera traps are here para to monitor the birds post-release and to monitor what other animals come close. Like these camera traps have been here for over 3 months. Visayan leopard cat o maral ang kadalasang predator ng mga Negros bleeding heart sa wild. Pero may existing na maral dito. Yes. So yun yung pinaka-highest predator na pwedeng mag-predate sa ating mga Negros bleeding hearts. Gamit ang telemetry, isang instrumento na ginagamit para matrack ang pwesto ng mga hayop. Susubukan naming mahanap ang Negros bleeding heart sa wild. So Joe and Andrew will be tracking the Negros bleeding hearts because right now they're going to be roosting and we have to be really quiet. Sasamahan ko ang volunteer na sina Joe at Andrew. Sa aming paglalakad, isang Negros bleeding heart ang nakita namin nagpapahinga sa itaas ng puno. Wow, finally! Naspatan nila yung Negros bleeding heart and rine-record na lang nila yung GPS, they're recording kung saan nag-perch itong Negros bleeding heart and mukhang consistent itong si female yellow. May nakita sila dito, balahibo. Bakit kaya nalaglag? It's either nagmo-molt siya. Kinolekta nila yung dalawang balahibo. Ito yung pangatlo. Sinubukan naming sundan ang mga balahibo ng ibon. Yep. So much. This is the fourth one. And then, oh my gosh. But this one looks very light. Sa kada hakbang ng aming grupo, nakakakita kami ng mga balahibo ng Negros bleeding heart. Good. Labis akong nag-alala sa posibleng nangyari sa ibon. Iba na yung pakaramdaman ko. Bumibilis na yung tibok ng puso ko dahil sa pag-aalala. Dahil kita mo ito, hindi natural na ganyang kadami ang nalalaga sa balahibo ng ibon. At yung balahibo nito parang nagre-resemble ng Negros bleeding heart. Napakalapit na raw ng signal dito. Sana makita natin. Kinabukasan, agad akong bumalik sa lugar kung saan kami nakakita ng mga balahibo ng ibon. Yesterday, we didn't see any remains. There was no carcass. We saw no blood. But it is a lot of feathers. We had to come back here again during the day to find where these feathers came from. Buhay ba? Yeah, this was the place. Oh, more feathers. Yeah, that's a clump there. Oh my gosh. Oh, yeah, those are the under feathers. There are more. More here. Yeah, quite a lot more. Oh my. The trackers have informed me when they were tracking the animals that one of the birds was missing. Oh my And gosh. then when they were tracking that individual, they only found the tag, which was there. Natanggal daw ng Negros bleeding heart ang tracker na nakakabit sa katawan nito. Pag-track nila, nakita nila yung transmitter. Tapos they did a check of all our animals around here on the tracking list. Tapos they've confirmed that it was yellow male. Yung code ng bleeding heart na Yellow male kasi lalaki obviously. Tapos yellow yung ring niya sa paa. Nakita nila si yellow male Buhay pa? buhay pa. Oh my gosh. Dahil natanggal ang transmitter sa katawan ng ibon, mahirapan na ang aming grupo na mahanap ang Negros bleeding heart sa wild. Ang pagkakakilala ko sa mga bleeding heart is pag hinawakan mo yan, parang sobrang bilis matanggal yung balahibo niya. Opo. Defense ata niya yan para makawala sa predator eh. Siguro,
na naging uncomfortable siya doon sa tracker niya, and then, nag-struggle, nagpagulong-gulong dyan, tapos natanggal yung mga balahibo niya. And tayo na we're very emotional when it comes to these birds because, we see all the effort. Malaking bagay ang dedikasyong binibigay nila Justin at Ferdinand sa pagsalba ng mga ibon. Buo ang kanilang loob na maparami at mapangalagaan maging ang tahanan nito. Maraming salamat sa panunood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.